Necessary preparations as we journey towards destiny. Kung mapapansin nyo dito sa pagpasok nyo, may makita kayong 2017 is the year of Father's decree. Amen. It's the year of the Son's dominion. Amen. And the year of the Spirit's demonstration. Gusto ko lang pong intindihin natin, ito yung ating path, ito yung dadaanan natin sa 2017. And I believe lahat ng declaration ng Diyos para sa atin, ito'y magaganap. Amen. Amen. At ang Panginoong Jesucristo may taas sa buhay natin. And of course, there will be a demonstration, the power of the Holy Spirit. Amen? So, today, natapos natin yung nakaraan, what to do to align ourselves to God's agenda. So, dalawang bahagi kasi gusto kong hindi madaliin, dahan-dahanin para at least mayroong kayong idea. You have to get ready today kasi merong ipapagawa sa atin ng Panginoon. Medyo mabigat. Okay? Pagkasabi mo sa katabi mo, mabigat. Okay? Ang buhay Kristiyano kasi hindi madali. Mabigat. Okay? So, what to do to align ourselves to God's agenda? Importante kasi ang Diyos may agenda na sa 2017. Hindi ka pwede magkaroon ng sarili mong agenda. Ikaw dapat mag-align sa agenda ng Diyos. So, be rooted in the Word of God. So, tapos na natin yan. Be sincere in the area of obedience to God. Yan ang ating gagawin. At sa mga susunod, walk with the Holy Spirit. Always watch and build your life and character. Pray hard. Don't just pray, but pray hard. Godly fellowship, crucify the flesh. So, dito tayo, be sincere in the area of obedience to God. So, dalawang bagay ang aking didiinan ngayong umaga. Obedience to God and obedience to your leaders. Amen. Okay? Klaro ba tayo? Amen. Now, just a sort of review, why God demand obedience? Number one, because He deserved it. Klaro ba? Amen. Deserving ang Panginoon para sundin. Amen. Kasi maraming iba, Stellara, tatawag, gusto nila kay Lord Savior lang. Ang sabi ng Bible, if you want Jesus, if you want to go to heaven, you must accept Jesus as Lord and Savior. Hindi po inuuna yung Savior. Kasi yung iba, ayaw nila pumunta sa impyerno, kaya gusto nila, Savior nila si Lord. Si Jesus. Kaso pagdating sa Lordship, ibig sabihin ng Lordship, hindi na ikaw mamamuna, si Kristo na, doon nagkakaproblema. Gusto ng iba, ayaw pumuntang impyerno, gusto nila, Lord, Savior si Jesus. Pero pagdating sa Lordship, ito ang issue ng maraming Kristiyano. So we need to understand that Jesus is not just a Savior, He is also the Lord of our lives. Pag siya ang Lord, wala kang choice, sumunod ka sa Kanya. Amen. Deserving ang Panginoon. Yes. So proof that God deserves our obedience, the attributes of God and qualities of God, He is eternal. Amen. Ikaw, temporal, si Yes. Lord eternal. Amen. Ikaw ay mortal, siya ay immortal. Amen. Okay, nandyan yung to be the true God, He must have neither beginning nor ending. Walang simula, walang katapusan. Amen. Kaya kung basahin niyo ang Bible sa Book of Genesis, verse 1, chapter 1, verse 1, makikita mo kaagad. Anong pa nakalagay? In the beginning, God created the heavens and the earth. Wala pang heavens, wala pang earth, ando na si Lord. Amen. Okay? What else? So yung idol, hindi pwedeng yan. Pwedeng tawagin Diyos. Yes. Liliwanagin ko, hindi mo pwedeng tawagin Diyos ang idol. Kasi ang idol, may simula. Amen. Amen. Paente yata ang simula nun. Okay. Malilo. Okay? So ibig sabihin, pag yung nilikha, sambahin mo, may problema ka. Opo. Amen. Kasi mali ang sinamba mong Diyos. Amen. Kasi ang Diyos walang simula. Amen. Klaro? Amen. Okay. So, ano pa ho? Andiyan yung verse, so He is unchangeable. Hindi ang Diyos nagbabago. Ang tao, pabago-bago. Amen. Minsan yung na-feature sa TV, yung isang idol, dalawa ulo. Kasi pag lumuma yung ulo, pipinturahan, papalit yung isa. O di ba, pabago-bago? Amen. Amen. Tama? Amen. Ewan ko, napanood niya yun. Kasi lumuma na yung ulo, kailangan siyang pinturahan ulit. So, pinalit yung isa. O di ba? Parang gulong lang, mayroong spare. Okay, ang Diyos natin, hindi nagbabago. Amen. Okay? So, ano po? He is omnipotent. Ibig sabihin, He possesses all power. God is powerful. Amen. Kaya wala tayong dapat katakutan. Sa 2017, ano makakaharapin natin? Lagi niyang tandaan, my God is so big, so great, and so mighty. There's nothing my God cannot do. Amen? Amen. So ano pa ho? God is omnipresent. He is present everywhere at the same time. Kaya may karapatan siya talaga mag-demand ng obedience. Bakit? Makapangyarihan siya. Amen. Kahit saan ka. Kaya kagandahan sa Diyos natin. Kita niyo, tingin ka sa akin na. Pag ang Diyos mo buhay, di ka naghanap. Yung iba kasi, matatagpuan lang nila ang Diyos sa simbahan.
So, importante makarating sila sa simbahan. Gusto ko sabihin sa inyo, God is omnipresent. Yes. Amen. Nasa trabaho ka, nasa bus ka, nasa jeep ka, nasa bisikleta ka, sa tricycle ka, sa motor ka, lahat kahit saan ka, Amen. just call the name of Jesus and He'll be there. Yes. Amen? So, this is present everywhere. Okay, ano pa ho? Andyan, no? Ano pa? He is omniscient. Ano naman yan ibig sabihin? He has all knowledge. Nothing is hidden from the Lord. So, ibig sabihin, matalino Diyos natin. Amen. Ano man pinagdadaanan mo ngayon, mukhang wilderness man yan. Sinasabi ng Panginoon, I will make a roadway in the wilderness. Amen. Amen? Alam ng Diyos. Pagkasabi sa katabi mo, alam na ng Diyos ang sagot sa problema mo. Okay? Kaya kailangan mo na lang, lapit ka na lang sa Kanya. Amen. Alam niya na eh. Okay? Ano pa ho? So, 3 kinds of obedience. Gusto ko lang pasadahan. Partial obedience, conditional, and then total. So, alam ko, nung nakaraan, umuwi kayo, nalaman nyo na kayo pala si partial. Yung iba sa inyo, si conditional. Yung iba, tot pa lang, wala pang tal. Okay? So, naiintindihan ko yan. Kasi kaya nga sabi ng Diyos natin. So, what is partial obedience? Example, si King Saul. Ano ang command ng Panginoon? Importante yung command ng Diyos, ha? Eliminate all Amalekites and their possessions. Ubusin. Anong ginawa ni Saul? He obeyed God partially. Pinatay niya yung yung mga pangit na mga tupa, mga hayop, iniwan niya yung matataba. At ano ba? Higit sa lahat, iniwan niya yung hari. Sablay! Okay? Anong desisyon ng Diyos? Lagi tandaan ha, pag mag-utos ang Diyos, hinihintay niya sagot mo. Ulitin ko, tingin ha, walang pipigit. Pag may utos ang Diyos, hinihintay niya sagot mo. Amen. Kada sagot mo, may corresponding judgment yan. Dahil partial ang obedience, He removed God's judgment, He removed and rejected Saul as king of Israel. Amen. Alam niyo mga kapatid, ang pinakamataas sa posisyon noon ay hari. Hari na, naging bato pa. Kayo kasi pera lang eh. Ito, hari na. Alam mo, yung nailuk-luk ka na sa pinakamataas at pinakamagandang posisyon dahil lang sa partial obedience, nakalis ka pa. Nandiyan ka ba? Amen. Ang ganda na ng buhay mo. Ang ganda na ang nangyayari sa buhay mo. Biglang may pinagawa ang Diyos, hindi mo pa sinunod ng todo. Pagkasabi sa katabi mo, todo mo na. Hanggang si Saul. Bakit? Kaya ba nilang tanggalin? Siyempre, siya nag-install, siya rin magtanggal. Amen. Anong sabi rito? In the eyes of God, partial obedience is disobedience to Him. Di mo pwede sabihin, sumunod ako sa Diyos. Sabi ni Saul, Samuel, sumunod naman ako eh. Hindi. Sabi ni Samuel, alam mo sa mata ng Diyos, 99.9% obedience is disobedience to God. Tandaan niyo po yan. Amen. If we disobey God, we are the one who destroyed His wonderful plans in our lives. Ano pa? Partial obedience to God is one of the main cause of the abortion of one's destiny. Ganda na eh! Na-abort yung destiny. Bakit? Partial ang obedience niya. Pagkasabi sa katabi mo, sumunod ka rin lang sa Diyos, lubos-lubosin mo na. Amen. Okay? Lubos-lubosin nyo na. Amen. Itong sakit ng maraming tao, sumunod sa Diyos, partial lang kasi maraming inasalang-alang. Wala tayong salang-alang. Pag Diyos ang sinundan, wala tayong sinalang-alang. Amen? Amen. Tuloy tayo. Conditional obedience. Si Pharaoh naman, obedient. Anong command ng Diyos? Set my people free to worship me. Alam niyo, ang Diyos palagi siyang mayroong demand. Kaya sinasabi ko, may karapatan siya. Yes. Okay? Palayain mo mga tao ko. Anong ginawa ni Pharaoh? He offered several conditions before setting God's people free. Susunod rin lang, ang dami pang kondisyon. Anong ginawa ng Diyos? Kita mo, may judgment palagi. He said, because you have several conditions, I will also send several plagues, salot, in Egypt that brought sufferings in the land and caused the death of Pharaoh's one and only son. Mga kapatid, gusto ko maintindihan nyo yung partial obedience, X yun. Amen. Yung conditional obedience, lalong X yan. Amen. Okay? Ano nangyari? He will allow the people of God to leave Egypt provided they will not go very far. Huwag lang kayo lumayo. Bakit? Para pag hinabol ko, mabilis ko kayo mahabol. Ano only the men were allowed to worship. The women and the children will be left in Egypt. Anong say-say nun? Yung mga lalaki ng pupuri, nasa utak mo palagi yung family mo. Captive.
Pangatlo, they're not allowed to carry their livestock. Ano ibig sabihin? Pag nag-worship ka before, kailangan meron kang ialay sa Diyos. Anong ialay mo? Ano ba itong mga Egyptian? May problema talaga ito eh. Kasi ano nangyayari, pag wala kang ialay, kasi sa Egyptian, makinig kayo, sa Egypt, ang kanilang turo, pwede mong ialay. Ang alin? Pwede mong ialay ang anak mo. So, ang ginagawa nitong Pharaoh, huwag kayo magdala ng livestock. Alam ko, mag-worship kayo sa Diyos nyo. So, anong gagawin nyo? Ialay yung anak. Sabi ni Moses, hindi pwede. So, anong ginawa? Ano ang purpose nito? These conditions was given in order to hold and keep the Israelites from leaving Egypt. Tingin kayo sa akin. Delikado po yung conditional obedience. Yung marami kayong hinihiling sa Diyos, bago kayo susunod, tigil-tigilan nyo yan. Lord, magpo-full time na ako pag yung asawa ko makakilala sa iyo. Malapot yan. Wala kang karapatang humingi ng kondisyon sa Diyos. Maliwanag? Kaya ginawa ng Pharaoh, huwag kayong lumayo. Kayo lang mga lalaki mag-worship, huwag kayong magdala ng mga hayop. Bakit? Gusto niya i-keep sila sa Egypt. Makinig kayo sa akin. Egypt is a symbol of the world. Mundo. Nandiyan kayo? Ngayon, ayaw ng mundo na ikaw ay totally makapagsamba sa Diyos. Kaya, hahawakan ka niya. Sa paano paraan? Sige, mag-church ka. Basta huwag kang lumayo ha. Balik ka dito ha. Okay? Huwag kang lumayo. Basta dito sa pilahan ng loto, taya ka ha. Pero pwede ka mag-church. Yan ka? Pagkatala mo yung tabi mo. Tumataya ka. Ha? Ito ha. Minsan, bibili ako ng dito sa may yung tenement, yung hindi pa dinimolish yung mga nandyan, may mercury drug dyan. Ha? Emelin's Pharmacy ba yun? O, so ang ginawa ko, pumila ko kasi kailangan ko ng gamot. Ang haba ng napilahan ko. Sabi ko, grabe siguro, ang dami may sakit. Kasi ang haba. Magkatabi pala, loto. Eh ano mo naman, di ba, may number yan sila. Hindi na ko number kasi pila daw. Di pumila ako. Diyos ko, buti din niyo ako nakita. Napilahan ko, loto. Sabi ko, naku, pag may nakakita sa akin dito, baka sabihin, tumataya ako. Dito pala sa kaliwa, kukuha ka number, dito ako pumila kasi, alam mo, sanay tayo sa pilahan. Okay, so pag nakita niyo ako nakapila, hindi po yun ako tataya. Okay? So, ang daming paraan. Conditional obedience will lead you back to the world. Okay? Then pangatlo, gusto ko po, ano revelation? The more we give God conditions before obeying Him, we simply invite sufferings in our lives. Tagal ni Pero pakawalan, daming salot ang dumating. So it's dangerous. Don't wait like Pharaoh that he lost his one and only son before he completely obeyed God. Huwag nating hayaan na darating ang punto. Tingin sa akin. Huwag natin bigyan ng kondisyon ng Diyos bago tayo sumunod. Amen. Kasi nakakatakot, baka ang Diyos ang magbigay ng kondisyon sa atin, di natin kayanin. Yes. Amen. Kaya yung mga tao, may problema talaga mga tao eh. Pagdating sa prayer, wala silang time. Ano sinasabi nila? Lord, busy ako. Imagine nyo kung ang Diyos naman ang pagdating sa answered prayer. Lord, ba't di mo ba sinagot? Kung sasagot ang Diyos, busy din ako eh. Amen. Kaya nga, huwag natin ang Diyos hamunin. Amen. Pakisabi sa katabi mo, pag hinamon mo ang Diyos, sasamain ka. Okay? Huwag na natin hamunin kasi di ka talaga mananalo. Amen. Amen? Amen. Kaya ako, wala na. Go with the flow na lang with God. Kung anong gusto ng Diyos, doon na lang. Punta ka mo sa amis, di punta. Amen. Punta ka dito, di punta. Bakit? Kasi ayoko na makikipag-wrestling sa Panginoon. Bali-bali lang abutin mo eh. Yes. Amen? So, Christians today, ibigay nyo lang po, Lord, ang inihiling ko, maglilingkod na po ako sa inyo. Malabo yan. Di mangyayari yan. Amen. Okay, do not play with God. Don't give God conditions before obeying Him. Remember, God is God. He's victorious and He can never be defeated. Amen. Agree? Amen. So, if you think that you're going against Him, you better change your mind and surrender to Him right now bago mahuli lahat. Now, let's look at total obedience. Ito po gusto kong, natin. Kalimutan natin yung partial, kalimutan natin yung conditional. Wala yun. Amen. Dito tayo sa total. This is the kind of obedience God wants from His people. Sincere and unconditional obedience. Willing to obey God no matter what the cost. Amen? Amen. Ito ang gusto ng Diyos.
Alam nyo, pag susunod ka lang sa Panginoon, kailangan mo magdesisyon. Nakuha niyo ba? Amen. Pag susunod ka lang sa Diyos, kailangan mo ng matibay na desisyon. Bakit? Kasi ang pagsunod kay Kristo, walang atrasan. Amen. Ito hindi kasi pinapaliwanag sa atin. Before, nung hindi pa tayo nakilala sa Panginoon, alipin tayo ng demonyo. Amen. 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 Kaya kita mo ginagawa mo, puro kadiliman. Masaya ka pag nasa dilim. Takot ka pag nasa liwanag. Amen. Amen? Amen. Kasi sa dilim, di ka kita. Lahat ng kamangmangan ginagawa mo, di kita. Kaya takot, yung mga wala kay Kristo, mga takot sa liwanag yan. Kaya pag na-expose yan, takot na takot, kaya gusto yun sa dilim. Kasi sa dilim, nagawa nila lahat. Eh Jesus, God is light. Amen. Kaya expose ka sa light. Amen. Ngayon, ayaw nila. Yan gusto ko maintindihan natin. Kaya nga, pag ikaw galing sa dilim, lalantad ka sa liwanag, wala nang atrasan yun. Amen. Maliwanag ba? Amen. Di ka na pwedeng umatras. Kaya kayo, dapat naintindihan nyo, Kristiyano ka, walang atrasan yan. Amen. Paktay kung paktay. Amen. Klaro? Amen. So yan yung obedience ay hinahanap ng Diyos. Hindi pwede partial, hindi pwede conditional. Total. Now, obedience to God. Example natin, the Lord Jesus Christ. Alam mo ginawa niya? Philippians 2:6-11, basa na natin nakaraan yan. Anong requirement sa kanya ng Panginoon? Anong susundin niya? He will make himself nothing. Di madali. Alam niyo, if you follow God, you must learn and you must know that sometimes or oftentimes you will make yourself nothing. Kung sikat ka noon, hindi ka na sikat ngayon. Amen? Amen. Kailangan mawawala talaga. Tingin ka sa akin, kailangan mabura ang sarili mo na mayabang. Mabura yung sarili mo na talagang bida-bida sa mundo. At makikita na si Kristo na sa'yo. At hindi madali yun, yung burahan ng sarili. Hindi madali. Amen? Amen. Hindi madali yun. Pero ito kasi ang kailangan ng Diyos. We must learn to obey. Amen. Now, anong ginawa ni Lord? Just a review. From being God, He will take the form of human being. Di madali. Pangalawa, from being king, He will take the place of a servant. Di madali. Amen. Amen. Alam niyo ba dito, sa langit, never si Kristo naging servant. Amen. 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 Ang posisyon ni Kristo sa langit, pinaglilingkuran. Amen. He is the darling of heaven. Amen. Kaya si Lord never mong mautusan. Pero pagdating sa mundo, utusan. Maritahin mo, hinugasan pa yung paan ng mga King of Kings, Lord of Lords, the God eternal, naghugas ng paa. Di madali. Amen. Amen. Pero, kailangan niyang sumunod kasi yun yung utos ng Ama. Amen. Nandiyan ba kayo? Amen. Kaya huwag niyong miminusin yung pagiging Kristiyano. Amen. Huwag niyong sabihin, Christian ako. Alam niyo po, mangatal kayo, manginig kayo, every time na sinabi mong Christian ka, kasi the word Christian, may kaakibat siya na napakabigat na responsibility and accountability. Amen. Sana magising na kayong lahat ng mga nagsasabing Christian kayo, patunayan niyo muna. Amen. Pag sinabi mong Christian ka, ibig sabihin, willing ka nang i-deny ang sarili mo. Amen. Willing ka ng tapakan, willing ka ng awayin, hindi ka gagante. Amen. Hindi naintindihan ng iba ito. Ang alam nila, pag nag-church Christian na, naku, pag yan lang ang alam mo, pag nag-church ka, Christian ka na, ang laki ng problema mo. Di ka tatagal sa laban na ito. Amen. Kaya pag this time, pag sinabi mong Christian ka na, may pattern ka. Learn to deny yourself. Amen. Maliwanag ba ito? Amen. Kaya pag sinabi mong, I'm a Christian, ibig sabihin, pag inawa yan, hindi gumaganti. Amen. Amen. Pag sinasabing Christian, mapagpakumbaba yan. Amen. Hindi niya hinahayaang lubugan ng araw ang galit niya. Amen. Amen. Pag sinasabing Christian, mapag-unawa. Amen. Nagets yun ha? Amen. Pakisabi sa katabi mo, sa susunod pag sinabi mong Christian ka, patunayan mo sa gawa, ha? Okay? Kaya iba, mali-mali. Pag nakarating lang ng church, Christian na. Wala namang nagagawa kung si Manny. Amen. Wala kayong, ay, ang ganda ng upo niyo dyan. Di kayo mababago sa pag-upo dyan.
Amen. Diyan kayo? Amen. But the moment you hear the word, you apply the word, then that's the time it will change your life and it will make you a Christian. Amen. Klaro tayo? Amen. Kapatid? Sa susunod, I pray, mga tal ka, manginig ka pag binabanggit mong Christian ka. Bakit? Alam mo, may kaakibat na ano yan. Alam mo sa trabaho nyo? Are you a Christian? Yes, I am. You, what about you? What about you? I'm also a Christian. You're a fool. Amen. Sinungaling ka. Amen. Ka-Kristiyano. Amen. You must know the value and the accountability of being a believer. Kaya Amen. marami nagkatisod-tisod eh. Amen. Diyan kayo? Amen. Maraming nagkatisod-tisod kasi mali-mali ang pagkakaintindi. Pag Christian ka, si Kristo na lang ang buhay mo. Yes. Klaro? Amen. Laliman ko pa? Gusto niyo pa? Amen. Alam mo nung kami ni Cora, nung magsama kami, talagang ang tingin namin sa isa't isa, kami talaga yung siya ang aking buhay, ako ang kanyang buhay, o ako sa kanya kung ganon. Kasi siya ang aking buhay. Alam mo nung maging Christian, si Cora, hindi na ang buhay ko, si Kristo na. Amen. At habang si Kristo ang ginagawa kong buhay ko, lalo ko na mahal ang asawa ko. Amen. Nagets niyo ba? Amen. So pati yung pinaka-the best at pinaka-dear sa'yo, pag ikaw naging Christian, itasantabi mo. You can just imagine, hindi kami ng asawa ko palagi nagkakahiwalayan. Kahit saan ako pumunta, pansinin niyo, nakasama ko siya palagi. Pero kailangan kong tiisin, para kay Kristo, pumunta ako sa Baguio ng 1 linggo, di ko makikita ang asawa ko. Amen. Para kay Kristo kasi. Amen. Alam ni Cora yan, mas mahal ko si Kristo kaysa kanya. Bukas, aalis na naman ako sa Osamis, 3 araw na naman di ko siya makita. Bakit? Para kay Kristo na. Amen. Now tell me, papupuntahin niyo ako sa Disneyland, di ko kasama asawa ko, suluhin niyo na lang yan. Bakit? Di naman kay Kristo yan eh. Amen. Pero pag para kay Kristo, iwanan ko na naman sila sa May, 1 linggo na naman ako sa Malaysia, para kay Kristo kasi. Amen. Nag-gets yun ha? Amen. Yung hindi mo makita yung asawa mo, ay naku, sinasabi ko sa iyo. Minsan nga, pag nagdadrive ako, parang akala ko kasama ko yung asawa ko, wala. Pag wala siya, parang akala ko kasama ko, parang na siyang spirito. Na parang kasama mo siya palagi. Kahit wala, feeling mo nandyan. Nandiyan kayo? Ito yung pagiging Kristiyano. Hindi ito yung sabi-sabi lang. Amen. Hindi ito yung sabi, ito lang, sinasabi ko kasi ganito. No! Do you understand this? Amen. Do you understand this? Amen. Before you say that you're a Christian, make sure. Make sure you know the value. You know what the meaning of the word Christian means. Klaro tayo? Amen. It means obedience. Ano ba ho? Being holy, he will take the place of a sinner. Contrast. Being rich, he will become poor. He became poor. Para ano? Tayo mga pobre sa espiritu, yumaman para tayo mga tayo sa harapan ng Diyos na buhay. Amen? Mayaman ka na sa mata ng Diyos. Okay? Ano pa? If the Lord Jesus Christ disobeyed the Father, we have no salvation at all. Correct? Amen. All of us will go straight to hell. The moment a person dies without Christ, diretso yan sa impyerno. Wala na pong, sa Bisaya pa, way break, way cambio. Diretso. Okay? Now, what the Lord Jesus Christ did? He obeyed. Kita niyo ho? He obeyed. He humbled himself by becoming obedient to death, even on a cross. Okay? He was obedient to God till death. He obeyed for a cause. Eternal cause, eternal salvation for all mankind. Now, let me share with you yung importanteng bahagi. Si Kristo, sumunod siya hanggang kamatayan. Bakit? Alam niya kasi ang dahilan kung bakit siya sumunod. Amen. Maraming Kristiyano hindi alam kung ba't sila sumusunod dahil sabi lang ni pastor. Kaya sumunod dahil sinabi ko lang. Amen. Diyan kayo? Amen. Dapat ang pagsunod mo, may dahilan at mayroong sapat at talagang karapat-dapat na dahilan. Amen. Ano po? Sa atin, let us obey God for eternal cause. Number 1, let us obey Him as our Father in heaven. Kung talagang tatay mo Diyos, kung talagang kinikilala mo siyang Diyos at tatay mo, sundin mo siya. Amen. Huwag ka nang magmatigas. Alam nyo,
Sa tagal ko na sa gawain, pang 27th year ko na, this year. Wala pa ako nakitang sumaway sa Diyos na hindi pinarusahan. Yes. Amen. 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 Ulitin ko ha, latangyang people, magsabi ng amen. Amen. Pag sumablay kayo ng pili na maging asawa nyo, pag unbeliever, sinasabi ko sa inyo, magdasal na kayo. Amen. Amen. Parang hindi narinig ng mga people. Ulitin ko, latangyang people, magsabi ng amen. Amen. Kahit gaano kaganda yan, kahit gaano kamistisa yan, kahit gaano yung kakaras ng bayan, pag yan ay hindi Kristiyano, huwag mo nang pangarapin. Amen. Amen. Kahit gaano kagwapo yan, gaano katindig-tindig niyan, kahit gaano kagandang tsura niyan, kagwapo yan, pag hindi Kristiyano, huwag mo nang pangarapin. Amen. Amen? Amen. Bakit? Kung hindi black eye, baling ribs ang abutin mo dyan. Kung walang physical na pang-abuso, yung emotional mo para kang kinakatay sa loob. Nag-gets nyo, mga kapatid? Amen. Eh, pastor, paano? Kasi ang mga gwapo na sa mundo, nasa church. Ayun pala, hindi yun. Okay. Sabi. Kasi, mga kalalakihan ng mga kabataan, magayos-ayos din. Okay, mga kabataan, magayos-ayos din. At least sa atin, medyo okay. Amen. Okay, sinasabi ko lang ito, para ano? Para talaga maiwasan natin yung obedience sa Panginoon, napaka-importante yan. Yes, amen. Amen? Amen. So, let us obey Him, for He had saved us from eternal destruction in hell. Amen. Thank you, Lord. Walang karapatan tayong tumanggi. Bakit pambihira? Impyerno na walang hanggang paghirap pagkainin ng uod, walang hanggang yung apoy hindi natatapos. Niligtas tayo doon. Hallelujah. Amen? Ngayon, hindi ka susunod. Ay, ang hina ng bukutin mo pag hindi ka susunod. Amen. Ano pa? Let us obey Him, for He bought us for a price. Amen. Binili tayo. Amen. Matindi ang presyo. Thank you, Lord. Buhay ng Diyos. Amen. Ano ba? Let us obey Him for us to experience abundant life on earth. Ano ibig sabihin? Let us obey God for a cause. Amen. Susunod ka lang sa Diyos, siguraduhin mo, talagang may sapat na dahilan. Amen. Okay? Ngayon, ito po ang total obedience. Obedience to God. Si Kristo, sumunod siya sa Diyos, walang alinlangan. Now let's look at Abraham. Okay? Abraham, when he offered Isaac. Okay? Ayan. Pinangako ng Diyos sa kanya si Isaac for 25 years, tsaka natupad. Pagkatapos, ano lang gagawin? Ano lang gagawin? Ihandog. Susunugin. Okay? Hindi matutupad ang pangako ng Diyos dahil mamamatay si Abraham, ay si Isaac. Pero anong ginawa ni Abraham? He never questioned God. He never questioned God. Sumunod lang siya. Anong ginawa niya? He woke up early. Alam niyo yung papatayin yung anak mo, di ka na siguro magising ng maaga eh. Amen. Amen. Okay? Pero siya, he prepared the woods and all materials needed for the sacrifice. They walked for 3 days towards the place. He believed without a shadow of doubt that God knows what He is doing. Alam niyo, pag dumating na yung punto na hindi mo na alam yung ginagawa ng Diyos, huwag ka lang magtanong. Tingin ka sa akin. Pag hindi mo na alam ang nangyayari sa buhay mo, pero tandaan niyo palagi, sumunod ka lang sa Diyos. Amen. Ang problema sa iba, pag hindi na nila maintindihan, ayaw na sumunod. Eh, ang hirap naman yan. Hindi. Pag hindi mo na alam, sunod ka lang. Amen. Bakit? Tingin sa akin, ang pinakatamang gagawin, pagka malabo na lahat, madilim na lahat, lagi mo lang tandaan. Pag hanggat sumusunod ka sa Diyos, maaayos lahat yan. Amen. Amen? Maayos lahat yan. Tingnan niyo ba ito? If we understand that God is the authority and King of our lives, obedience is not an issue, but
a pleasure. Amen. No longer an issue. Punta ka doon. Yes, Lord. Tawi-tawi. Doon sa mamasapanok. Because you know that is God, is King. Lord, it's my pleasure. Amen. Amen. Saan mismo? Malapit to kay Marwan. Pero that's not an issue. It's my pleasure. Amen. Alam niyo, minsan pangarap ko, Lord, makapunta ko na iba't ibang lugar, makapag-preach ako ng iyong mga salita. Without understanding. Kasi gusto ko makita na, Lord, talagang may announce dito na mayroon kaming mga gawain sa ibang lugar, Panginoon, para ma-encourage sa mga tao. Alam niyo, minsan pumunta ako ng Cebu, na-delay yung flight ng 2 oras. My God, ang hirap, 2 oras, wala kang gagawin. Gusto mo magkape, 75 pesos ang kape. Empanada, 85. My goodness. Nakita ko na 20 lang. Sa lupa yun. Nung umangat, hindi ako nakapag-almusal. Bumili ako ng Nissin na 25. Pagdating pala sa taas, mas mahal! 150! Sabi ko, English pa eh. So what do you want? Sabi ko, can I have that Nissan? How much? 150? Oh, it's okay. Ma'am, sa airport mahal! Pag umangat na yan! Times 10! Tiniis ko, yung sabi ng tiyan ko, gurug-gurug. Pero hindi ko kinaya. Taas ng presyo yan. Sumabay sa taas ng airplane. Ngayon, sabihin mo, basta magkaroon tayo ng gawain sa iba't ibang lugar kasi itong gusto ng Diyos. Oo, gusto ng Diyos yan. Pero dapat kaya mo. Amen. Amen? Amen. Hindi ako komportable sa mga pinupuntahan ko. Minsan, pinatulog ako, bukas pang yung bahay. Probinsya pa. Eh, di ba nakapanood lang natin, suko. Hindi ako nakatulog eh. Bukas yung bahay. Eh, di ba mo din magreklamo? Bro, pabili isa mo naman. Hindi. Yan ang kalakaran dito. Alam mo, pagtulog ka, di mo na alam kung magising ka pa bukas. Bukas yung bintana, bukas yung bahay, bukas yung pinto. Pero Lord, para sa iyo to. Kaya minsan di ko rin masisi si Mami Cora pag uwi ko. Ikaw kasi punta ka pa ng punta ron. Eh, gusto ni Lord eh. Amen. Alam niyo ba yung pinuntahan ko, yung bukas ang bahay? Ika-second anniversary na nila ngayon. Ano ang kanilang anniversary? Nung kailan ako nagbukas ng gawain. Yun ang ginawa nilang anniversary. O, di ba? Amen. Pero, di talaga ako makatulog. Bakit? Bukas eh. Kung meron lang sisilip sa kortina, ito, iba pa yung dingding ang pagitan. Ito, kortina lang ang pagitan. Ay, mga kapatid, intindihin niyo po ito, pero dahil gusto ng Diyos, I must obey. Amen. Pakisabi sa katabi mo, dahil gusto ni Lord. Okay? Obedience is no longer an issue. Yes. It is a pleasure. Amen. Amen? Okay, nire-confirm ng Lord yung covenant. Now, let's proceed. Obedience to your leaders. Are you ready? Amen. Mabigat. Pagkasabi sa katabi mo, mabigat. Okay? Kailangan mo magdesisyon today. Ready na, ha? Now, bago ko explain bakit kailangan sumunod sa leader, alamin muna natin ano ang role ng leader. Una, pag sinasabing leader, siya yung strategic man. Una, clear the pathway in the Spirit. Trabaho ng leader, linisin yung dadaanan mo sa Espiritu. Amen. Para pagdaan nyo, parang ganito. Ako mauna, at pag nakita ko maraming ahas, papatayin ko muna yung mga ahas, lilinisin ko muna para pagdaan nyo, hallelujah, Amen. smooth na. Yes. Amen? Amen. Kumbaga ako yung mananabas, kayo yung mga Miss Universe, passion na lang kayo pagdaan. Amen. Amen? Amen. So ang palaging napapalaban, yung leader. Yes. At pagkatapos, dadaan na lang yung mga tupa, paano-ano pa. Relax na. Pag ganun-ganun pa. Andiyan kayo? That's the work of the leader. Pangalawa, create change in the lives of people. Kaya don't get me wrong, when I preach strong messages, you need to change. Amen. Kasi trabaho ko yung baguhin ka.
Amen. Amen! Amen. May mag-asawa. Nagsumpong sa akin yung, babae. Hiwalay sila ng pera. Makinig kayo mabuti ha. Yung babae, iba yung pera. Yung lalaki, ibang pera. Pero mag-asawa. Pag sila ay magbibili ng pagkain, hati. Nag-asawa pa. Grocery. 5 sa'yo. 5 sa akin. Tubig. Divided by 2. Lahat divided by. Pastor, wala pang anak. Dapat na magkana baka pati diaper. Divided by 2. Kalahati lang diaper. Nag-get siya ba to? Amen. That is foolishness. Amen. Now, it is my job. Klaro? It is my job to change you. Ikukurik ko yung maling sistema na yan. Amen. Kasi hindi sa mata ng Diyos sa mag-asawa, isa na lang yan. Amen. Before, you are individual. Two individual. But this time, when you get married, what happened? Ano yan? Ano yan? Oh. Dali mo rito. Iyak ng iyak dyan. Dala agad. Para kayong mga na-istorbo dyan, sinasabi ko, pag mayroong ganyan, dito lang nakatutok, o kung anong ginagawa nyo, gumagawa kayong paraan dyan sarili. Dali dito. Ano nangyari sa'yo? Ano nangyari? O, tapos? Sino nagbantay sa mga bata? Wala. Lumabas ka, bantayan